Good morning sa aking mga masugid na taga-subaybay. Muli tayo ay magkakaroon ng pag-uusap or discussion sa araw na ito patungkol naman sa ROTC. Yun yung sinabi ko sa nakaraang content ko na magkakaroon tayo ng usapan patungkol dito sa ROTC kung ikaw ay college student. So, muli, ako si Kuya Matt, ang inyong kasama at nagbibigay ng insights or advice patungkol sa mga bagay-bagay na kapupulutan ninyo ng aral. So, ngayon, bilang isang college student, dapat alam mo kung ano yung makukuha mo pag nag-enroll ka sa ROTC. Okay? Anong ibig sabihin ng ROTC? Ang ibig sabihin ng ROTC natin is Reserve Officers Training Course. So, yung ROTC na yan ay kabahagi lang or part siya nung ating NSTP na sinasabi or ang ibig sabihin is National Service Training Program na kung saan ito ay binibigyan niya ng pagkakataon ang mga student or estudyante na kagaya mo sa kolehiyo na pumili kung ikaw ba ay mag-join sa ROTC or sa CWTS, yung Civic Welfare Training Service, o di kaya yung LTS or yung Literacy Training Service. So, gaya ng nabanggit ko nung nauna na video dito, sa panahon namin, na-implement or ginamit yung NSTP. So, pwede ka nang mamili kung mag-ROTC ka or CWTS. So, during my time, sa first semester ko, ang kinuha ko talaga ROTC. Okay? So, dahil nung high school ako, i-share ko lang sa inyo, meron kaming CAT or yung CAT, which is Citizen Army Training. Aywan ko lang kung meron pa yan ngayon sa high school, but maganda yan dahil in preparation yan kung ikaw ay mag-join ng ROTC sa college. Dahil nung araw, pagka ikaw ay high school, nasa third year ka na, pag papasok ka na pa fourth year, pwede ka nang mag-apply na maging officer ng CAT, ng Corps. So, sa akin, on my part, dahil naging part ako ng CAT, ako yung napiling battalion commander. Hindi naman sa pagmamayabang during my time sa high school. So, nagkaroon na ako ng ideya kung ano yung ROTC. So, nung nag-enroll ako sa college, nag-enroll din ako sa ROTC at in-enjoy ko yung ROTC. Actually, nag-take pa nga ako ng BOTC, which is Basic Officer Training Course. Kakaiba yun or iba yun doon sa ROTC na in-enroll ko dahil parang meron siyang extra class. Ang ginagawa namin every Friday night, nagre-report na kami doon sa ROTC office. Then nagtitrain kami ng mga marching. Then in preparation sa Saturday class namin, which is yun yung time na magkakaroon ng ROTC na class, kasama mo na yung ibang mga students from different departments. So ngayon, sa panahon ninyo, kung meron yan sa inyong school, dyan sa college school kung saan ka nakapag-enroll, siguraduhin mo na mag-take advantage ka sa ROTC. Dahil bakit? Ano ba ang purpose kung bakit tayo nagkaroon ng ROTC training? Dahil ang ini-aim talaga ng ROTC is makapag-train sila ng mga mamamayan
dahil ikaw ay isang Pilipino, iniisip ng gobyerno, kahit student ka pa lang, na matrain ka na para balang araw kung kakailanganin ang tulong mo bilang Pilipino, ready ka na o may ideya ka na. Bakit? Sa oras ng giyera, pagka tayo ay in-invade or inatake ng ating mga karatig bansa, hindi naman natin pinagdarasal yun. Pwedeng lahat ng available na mga Pilipino na kagaya mo ay gamitin or maging kawal ng Pilipinas. Okay? So, kung mag-aaral ka sa kolehiyo na merong ROTC, pwede ka naman mamili kung anong branch ng service sa Army or sa Armed Forces, ang pipiliin mo. Nung sa amin, sa panahon namin is merong Army. So, doon ako nag-enroll. Then, sa ibang mga colleges, I think merong Air Force or Navy. Parang ganun yung in-offer. So, ako, nagustuhan ko yung Army. So, yung ROTC ko is under sa leadership ng Army, ng Armed Forces. So, ikaw, kung dyan sa school mo, merong ganyan, mag-take advantage ka na. Bakit? Ano ba ang matututunan mo kung ikaw ay nag-enroll sa ROTC? Una, syempre yung disiplina sa sarili. Magkakaroon ka ng disiplina at unti-unti mong maiintindihan kung bakit kaya ang mga sundalo ganyan na lang sila sumunod sa kanilang mga superior o sa kanilang pinuno. Ikaw din bilang Pilipino, matututunan mo na ay dapat pala ganito ang aking gagawin pagka merong mas mataas sa akin o merong nagtuturo sa akin sa oras ng giyera o di kaya kahit sa trabaho sa sarili mo. Dahil sa ROTC, talagang itinuturo nila ang kaibahan ng isang ordinaryong mamamayan at saka ng isang taong merong kasanayan sa military. So, yan ang makukuha mo pag nag-enroll ka sa military. Okay? Pangalawa, pagka natapos ka ng ROTC, lahat ng natatapos dyan, automatic magiging membro o reserve sa Reserve Corps ng Armed Forces of the Philippines. Whether yan ay Army, yan ay Navy, or yan ay Air Force. So, sa part ko, naisip ko na lang yan na reserve pala ako is later part na. Parang 2020. Sabi ko, ano kaya kung magtanong ako sa school ko kung may record ba ako about sa documents ko na reserve ako dahil nagtapos na ako ng ROTC. Kinontak ko yung aking kaklase, kakilala. Pina-check ko yung records ko sa school doon sa ROTC office. True enough, nung chinek nila ang record ko, meron ngang nakasulat at meron talagang dokumento galing sa Armed Forces na naka-reserve ako. Reserve, meron akong serial number. Okay? So, ganun din ang mangyayari sa inyo. Pagka nagtapos kayo dyan, meron kayong order na reserve kayo. But, meron pang mas maganda dyan. Kung kayo ay aim na maging officer sa ROTC, so after mo mag-enroll ng 1 year, which is yun ang mandatory, pagka kumuha ka niyan, yan ay tapos na. Wala ka ng obligasyon na kukuha pa ng ibang unit para sa ROTC dahil i-comply mo lang naman yan sa school na kung ano yung hinihingi nilang units. However, kung gusto mo talaga na maging officer ka, na reserve officer, yung sinasabi lang advance ROTC.
So, instead na 1 year, nagiging 2 years yon. Kasi madalagdagan yung iyong years ng training, and then after mo dyan, meron pang sinasabi nilang provisionary training. So, kung graduate ka na officer dyan sa ROTC, meron pa talagang training na another 6 months, provisionary training yon para maging reserve second lieutenant. So, ang preparasyon na yon is if ever, pag natapos ka ng kolehiyo mo, nagustuhan mong pumasok sa regular force ng sundalo. So, madali ka na lang ma-absorb bilang isang sundalo. Hindi na reserve. Dahil bakit? Nakapag-training ka na eh. Meron ka ng reserve position as officer, at the same time, may badge number ka na. So, another opportunity yon. Aside from that, kung ikaw ay ROTC student, diyan mo may experience yung hindi na-experience ng ibang mga student. Pwede kayo diyang magkaroon ng marksmanship or handling ng pistol or ng rifle. Tuturuan kayo dyan para disassemble at saka assemble ng mga baril. So, hindi naman lahat ng mga students ay may access sa baril. Lalong-lalo na sa bahay nyo. Wala naman sigurong pamilya na talagang pinaplano na magkaroon siya ng baril niya. Iba nga, iniiwasan talaga yan. Pero kung ikaw ay student ka ng ROTC, I can assure you na ma-experience mo yung humawak ng baril, maiputok mo yung mga baril na yan. Dahil hinahanda ka nga ng armed forces under sa ROTC program if ever na merong gera o pag-atake dito sa atin, sa Pilipinas. So, ano pa? Pagka ikaw ay graduate sa ROTC, I can assure you na meron kang disiplina na kakaiba doon sa mga student na hindi nag-undergo ng ROTC. So, masasabi mo yan pagka ikaw ay nagtrabaho na. Bakit? Sa pagtatrabaho, for example, ang pinasok mo ay ang pagpupulis o ang pagsusundalo o di kaya sa ibang bureau which is BGMP or fire. Lahat ng mga basic na ginagawa is yung formation, pagmamarcha, mabilisang galawan, yung term na 5 counts na yan ay normal na lang para sa'yo. At doon sa mga nag-graduate na nag-apply ng trabaho na hindi nag-undergo ng ROTC, sila yung mga pahuli-huli at mga pasaway. Dahil nga wala silang experience sa training na yan, nagiging pabigat na tuloy sila. So ikaw na ngayon ay nakapag-ROTC, I can assure you na meron kang lamang sa kanila, may edge ka sa kanila. Dahil alam mo na yung mga tip o technique dyan, paano gawing mabilisan, paano hindi masugatan pag nagre-reception. So yung term na reception na yan, hindi yan kainan. Yan ay yung mga exercises sa pagsisimula ng training. So kung ikaw ay train sa ROTC, lalong-lalo na pag nakapag-advance ka, I can assure you na lamang ka at makakapag-survive ka sa trabahong pinili mo, kung yan man ay pagsusundalo, pagpupulis, BGMP, fire o iba pang law enforcement agency na papasukan mo. At higit sa lahat, ang mga kababayan naman talaga natin, kagaya mo, kung ikaw ay hindi naman talaga nagmula sa mayamang pamilya, ang alam ko, nung araw sa panahon namin, after high school graduation, nagtitake na agad sila ng entrance examination sa pagsusundalo doon sa lugar namin. So, high school, pagka-graduate, hindi na makapag-aral ng college, pumasok na agad sa pagsusundalo. So, ikaw ngayon, pagka graduate ka na ng ROTC at college, kung may isipan mo pumasok sa armed forces, lamang na lamang ka sa kanila dahil
meron ka ng certificate, na graduate ka ng ROTC, at the same time, reserve officer ka pa. So, pag pumasok ka, ang ranggo mo ay second lieutenant, which is pang-officer. So, ngayon, ang ranggo na yan ay may mataas na sahod na dahil itinaas na yan nung panahon ng panunungkulan ni President Duterte. Yang sahod na yan. So, iniinganyo kita. Ngayon pa lang, subukan mo mag-ROTC dahil maraming mga benepisyo ang makukuha mo dyan bilang college student. Una, yung disiplina sa sarili mo. Pangalawa is yung learning mo bilang isang mamamayan sa buhay ng isang militar. Pangatlo is yung makakamit mong kaalaman, lalong-lalo na sa paghawak ng baril, sa pagmamarcha, sa pagputok ng baril, is hindi mo yan makukuha ng libre, kundi dyan lamang sa ROTC, maituturo yan sa'yo. At ang pang-apat is yung privilege na maging reserve ka or reservist sa Armed Forces of the Philippines, either sa Army, sa Navy, or sa Air Force. Then, ang panglima dyan is yung opportunity mo na maging officer ka na sundalo pagka-graduate mo sa kolehiyo at sa yung ROTC sa advance. So, ano pang inaantay mo? Kung ikaw ngayon ay student sa college at hindi ka pa nakakuha ng ROTC, tapos andyan naman sa school nyo, mag-enroll ka na ngayon. Dahil I can assure you na magbabago ang pananaw mo sa iyong pagkatao bilang isang mamamayang Pilipino kumpara doon sa mga taong hindi nakapag-undergo ng ROTC. Dahil dyan sa ROTC, tinuturo talaga nila ang pagmamahal sa ating bayan. So, hanggang dyan na lang ang ating pag-uusap patungkol sa ROTC. I hope na naengganyo kita. Kung ikaw man ay student, at the same time, kung ikaw ay magulang, iniengganyo kita na ipakita mo to, ipadinig mo to sa iyong anak na nag-aaral sa college na i-take niya ang ROTC para naman balang araw makatulong kayo sa ating mga kasundaluhan at especially sa Pilipinas na mismo kung ito man ay nangailangan ng suporta mula sa atin sa mamamayang Pilipino na makipaglaban sa mga dayuhan o mananakop natin. So muli, aking pinapaalala sa inyo, don't forget to hit that button dyan sa baba, yung ating subscribe button. At the same time, like and share na rin ng ating video para naman marami ang makapanood at makapakinig, makapulutan nila ng aral ang ating pong sinishare dito, sapagkat ako'y naniniwala na ang mga kaalaman na siyang mabuti naman at hindi nakakasama sa kapwa ay talaga makakatulong sa bawat isa. Hindi man sa iyo, baka doon sa pinagsabihan mo patungkol sa video na to. And also at the same time, lahat kayo aking pinapaalalahanan na ugaliin natin na magbasa ng salita ng Diyos. Sapagkat para sa akin, walang imposible sa Diyos. At wala tayo, hindi natin kayang gawin ang mga bagay na ating ginagawa kung hindi yan sa kaloob ng Panginoon sa atin. So muli, mag-ingat po tayo kung saan man tayo at magandang umaga sa ating lahat. God bless us all.